na gusto niyang bawiin ang kanyang anak dahil sinasaktan ni Bong. Pero kitang-kita nating lahat kung paano inambahan ni Aling Sally ang kanyang anak na si Josali papasok pa lang. Nay, paano po tayo magkakaayos dito? Kung yung kawawa po ninyong anak, binubugbog na nung kinakasama, sinasaktan pa ho ninyo. Kaya lang po pag ano... Kasi sa nangyayari pong ito, pare-pareho kayo, may pananagutan sa batas sa ginagawa ninyong pananakit sa isa't isa. Josali, anong nangyari sa ipin mo? Ha? Ano yung nasa ipin mo? Nilagay ko lang po yun. Nilagay mo ang... Ano yan? Yung ano po ng ano. Nagpa-braces ka? Naglagay ka ng bakal sa ipin mo. Ikaw ang naglagay. Para? At ano, pag sinusuntok na bakop. Pag sinusuntok ka, hindi ka nalalaglagan ng ipin. Bakit sa palagay mo sinasaktan ka ni Bong? Hindi ko rin po alam. Mahal mo ba siya? Mahal mo ba siya? Yun ang tanong ko. Mahal mo ba si Bong? Hindi ba naapektuhan ng mga anak ninyo? Naapektuhan na po. Paano naapektuhan? Marunong na pong magmura. Ang anak mong 2 taon? Minumura sino? Kami po pareho po. Bakit? Tsaka maano po siya sa tao. Pag konting ano lang po, binabato niya yung mga tao. Sinasampal ko po yung buwangan niya pag namumura siya. Sinasampal mo rin. Ang nakakalungkot dito, Aling Sally, ay ang masakit na realidad na kayo po nananakit sa anak ninyo. Tapos ang anak ninyo nakatagpo ng nananakit din sa kanya. Pagkatapos ngayon, yung henerasyon na po ng apo ninyo, nakakaramdam na rin ng pananakit dahil pag nagmura, sinasampal naman ito sa bibig at kayo naman tinuturuan yung sumagot yung apo nyo sa kanya. At yung bata, nambabato pag may tao. Nakaka-alarma na yun, Josali. Bakit kailangan gawin yun ng anak mo? Na yung 2 taon na bata, Bong, nahawa na sa kung paano ka kumilos, magalit, ganun din ikaw, Josali. At ganun din po kayo, Aling Sally. Bakit? Kasi nakikita sa inyo pare-pareho. Hindi mo pala mahal si Bong. Tama? Inamin mo kanina. Bakit hindi mo siya hiwalayan? Naisip ko lang po kasi yung mga anak ko po, lalaking walang ano. Aba, kung ako naman din, mas gugustuhin ko ng lumaking walang ama kaysa ganyan ng ama. Mas papatunayan ko sa kinakasama ko na kaya kong buhayin ang anak ko nang wala siya kung ganyan siya manakit. Umasa pa rin po ako na magbabago po siya. Umaasa ka. Umaasa din kami na magbago si Bong. Pero Bong, kailan? Pag napatay mo na ang mag-iina mo? Hindi po. Bakit nga ba may mga babaeng pikit matang tinatanggap po ang bawat suntok ng kanilang kinakasama? Matatawag pa ho ba itong pagtitiis ng dahil sa pag-ibig o pagtitiis dahil wala nang magawa sa sitwasyon? Gusto po namin talagang matulungan si Josali na ipaintindi sa kanya ang kanya pong mga karapatan bilang babae at higit sa lahat bilang tao at ang karapatan din ng kanyang mga anak at kung paanong dapat ang pahalagahan mo ay ang iyong mga anak at hindi ang sinasabi mong relasyon na ito. Siguro po, sa tulong ng Trio Tagapayo, dasal namin na pati si Aling Sally ay maliwanagan. Sabi niya, sinasaktan niyo rin siya noon. Kaya siguro Hindi po, napaaga. hindi po. Kasi ang gusto po namin mag-asawa talaga makapag-aral sila. Ano? Gusto niyo pa magsama o hindi? Sabi mo kasi hindi mo na siya mahal eh. Oo. Magbago lang po siya. Hindi. Mahal mo hindi. May intention kayong magkabati o magkahiwalay na muna?
Matapos po ang naging counseling kasama ang mga bisita natin ngayong hapon, hangad naming lahat na naliwanagan sila, attorney, dahil mukhang malaki ang magiging partisipasyon ng ating batas sa ikababago po ng pamilyang ito. Tama po yun, Chang. Patuloy kong ipinaunawa, lalo na kanina kay Josalie, sapagkat ang layunin ko nga sana ay pansamantala muna silang maghiwalay ni Bong. Ngunit nandun yung resistance ni Josalie. Kaya't sana, Josalie, maniwala ka sa akin, pansamantala, bumalik ka muna sa nanay mo. Hayaan mo munang magkaroon kayo ng distansya ni Bong upang sa ganon mapag-isip-isip ninyo kung tama nga ang tatahakin ninyong landas at kung tama nga kayo pa rin ay dapat magsama sa kalaunan ng inyong buhay. Salamat po, Attorney Ben. Sa nakita natin, Doktora, parang hindi ko masabi kung talagang may katigasan na ba ang puso at kalooban ni Josalie, kaya parang gano'n na lamang ang kanyang pagtanggi sa mga paliwanag na ibinibigay po ninyo. Sana maintindihan din ni Josalie na yung mga ginagawa niyang mga disposition sa buhay at diskarte, nagiging baliko ito dahil siya na rin ang may kagagawan dahil ayaw niyang makinig. Unang-una, napaka-importante sa isang bata. Kahit sabihin nyo ang nanay nyo, paulit-ulit, kinukulit kayo na, anak, masama yan, anak, hindi maganda yan. Para sa kabutihan palagi ng anak ang ginagawa ng mga nanay. Huwag niyong sasabihin na may mga depresya na ang mga nanay nyo dahil kinukulit kayo para lang mapabuti kayo. Ito ang isang ehemplo na nagpapakita na ang katigasan ng ulo ay maaring magdulot ng lalong malaking problema. Salamat po, Dr. Camille. Father, nakakalungkot, nakakapanghina na ganito ang naririnig nating problema sa ating mga bisita ngayong hapong ito. Pero alam naman po natin na kung gagawin lang ni Ate Sally na baguhin yung mga dapat niyang baguhin bilang isang ina at magsakripisyo pa para sa kanyang anak at sa tulong ng Diyos, makakayanan ng lahat. Tama, Chang Ami, kasi po ang pundasyon o panulukan po ng pamilya o pagbuo ng pamilya ay ang pagmamahalan po ng mga magulang, ama at ina. Siguro paulit-ulit din ang nangyari dahil saan po kumuha si Josalie sa kanyang mga magulang kung hindi ang mga magulang ay nagbibigay ng gandang paghubog at pagpalaki sa bata. Ganon din ang mangyayari. So ganon din ang nangyayari kay Bong. Siguro dahil sinisisi pa rin siya ng kanyang ama sa pagkamatay ng kanyang ina dahil sa kanyang panganganak, ay ganon rin paulit-ulit na mangyayari ang ganon. Kaya sana naman, Bong, magbago ka na. Salamat po sa ating trio tagapayo. Josalie, kung tatanungin kita ngayon, ano ba ang gusto mo na gawin o gusto mong mangyari para magkaroon na ng kapayapaan at katahimikan sa buhay ninyo? Babalik na po muna ako sa mama ko. Babalik ka sa mama mo. At pag bumalik po siya sa inyo, Aling Sally, ipangako po ninyo sa amin at susundan namin kayo at malalaman namin kapag ginawa po ninyong sinaktan pa ninyo ulit si Josalie. Hindi ko Babalik po ang sinasabi. bata sa inyo pero hindi nyo na po sasaktan, hindi nyo rin po bubungangaan dahil lahat po ng bagay na dadaan sa maayos na pag-uusap. So mas mahaba pong pangunawa ang kailangan mula po sa inyo. At nakikiusap din ako sa ama ni Bong kung siya po ay nanonood ngayon. Wala pong kasalanan si Bong sa pagpanaw ng kanyang ina. Hindi rin po tama na masisi po si Bong sa isang bagay na hindi rin naman po niya ginusto at hindi po siya ang may kasalanan. Bong,